Maglinis na tayo, basta tayo. So, ito po yung tawag dito ay mga tinatanim. Yan po yung karamihan, ano, yung talagang pinipreserve nila. Yung tawag dito ay ipil. Yan po ipil. Ipil yan, no? Ipil, no? Ipil at itong rumaraw. Wala yung mamahaling kahoy. Ano ba tawag doon? Dito yung ironwood. Ay, hindi. R-word. Agar-agar. Padating ulit na ng mga participants. Yan. So marami daw to, mga 40. Pero hindi natin masabi dahil marami taga ibang lugar. Ayos. Ito. Yan, may mga dala-dala silang mga ipot, no? Tayo ng kalabaw. Pag manok, ipot. Oh. Pagkalabaw tayo ng kalabaw. Pagkalabaw tayo. Kasi malaki na yun. Atindas pala tayo. Dito, di ako nakatindas. May tagnim tayo. So, ilalagay natin dito. Para pag nagtanong sila, kilala yung pangalan natin. Iba-ibang lugar po to. Iba-ibang lugar. Panggangan, Maropinas. 1,000 square meters lang sa Santa Monica. So sometimes we eat also in China. And in China they have a very interesting saying. They say when three people are walking together, two of them are teachers. Dalawa doon ay teachers. So now we're here 25 people, so there should be 23 teachers. No? So 25 tayong lahat. So 23 dito ay teachers. Yeah. Well, probably 25. I would say. O baka lahat tayo teacher. Every one of us, is a teacher. Yeah. Actually, lahat tayo teacher. And why are we all teachers? Because we are all learners. When you stay open and keep learning, then you're actually a teacher. So bakit tayo teacher? Kasi estudyante tayo lahat. That's why. Kasi pag nag-aaral ka, may bago kang natututunan, pwede kang maging guro. And that's why we have made this here circle. And I propose now, we throw out the chairs we do not need. We need only 5 empty chairs for the people in our cabinet. All the other chairs will please put out there on the side, and we'll make an even nicer circle where everybody, as much as possible, is in the first row. So, ang gagawin natin, ilalagay na lang natin yung mga upuan na wala naman nakaupo, no? Sa gilid, mag-iwan lang tayo ng 5, tapos gandahan natin yung ating circle para nakikita talaga natin ang lahat. Para 1 row na lang, promoted lahat. Yeah. Okay, let's work together. Okay. 1 row lang. Subukan natin. Tapos ilabas na yung mga hindi kailangan. TV today, or what's in the media, they look down on us farmers because they don't understand. They are too stupid to understand how complicated farming is. What we are doing is very complicated. You have to be very, very smart, and you have to be able to observe very well. So, di ba usually ang katotohanan yan, parang minamalik at nila mababa ang tingin nila sa magsasaka, no? Lalo na sa mga baba ang tingin. Hindi nila naiintindihan kung gaano kakomplikado ang pagsasaka. No? Oo. Mahirap magsaka. But the farmer starts with very, very simple things. So now we're trying to sing one tone. Let's try to do that again. Subukan natin kantahin natin ulit yung parehong tono, tone. What do you need your tone for in agriculture? What do you need that for? To be able to sing. What do you need it for? Sa agrikultura, para saan yung pagkanta? Malibang. To be joyful. Very important. Give him an applause. That's very important. If you do your work like,
No, the product will not be good. But if you're joyful, you have to make yourself joyful. Yes. Makanta-kanta ka bang Yeah. magpagaan, di Oo. ba? Kailangan yung ating pagsasaka, masaya tayo dun sa ginagawa natin. Hindi palaging ang init-init naman, ang dami-dami ng damo, no? So, pumupunta yon sa inyong produkto. Pumupunta yon sa lasa ng inyong mga produkto. Yes. So if you find yourself you're not joyful at your work, stop and say, Farming. maybe you want to do something else. Maybe you want to become political. Totoo yun. Okay, yeah, joyful, very important. What else for? Para Maybe. saan pa yung pagkanta sa mga magsasaka? Para malibang po sa habang may ginagawa ka, kailangan Agad sa topic, no? Dito importante, ang pinaka-importante sa farming method na to, yung tao. Yung farmer. No? Kaya pinag-uusapan natin yung boses ng tao, importante yun. May epekto siya sa sarili mo, may epekto siya sa kapwa magsasaka, may epekto siya sa hayop, may epekto siya sa mga halaman. Now the important thing is always not that you are good in singing or good with your voice, but that you're able to sing, but that you sing. So, hindi kailangan napakaganda ng boses mo. Kasi hindi ako marunong kumanta ang pangit ng boses ko. Subukan mo lang kasi ikaw, individual yung voice mo. Sa iyong, para sa sarili mo, para sa iyong mga hayop at sa iyong halaman. And the more, whatever you do, the more you do it, the better you get anyway. Magpa-practice ka na magpa-practice, mag-i-improve ka. Hindi kailangan yung parang karaoke yung boses mo. Oo. Hindi kailangan yun. Hindi yun ang punto natin. No? Pansariling kanta mo lang. Yes, pansariling kanta mo lang. That's always important to know that Ang you use makatado a ko real magpalakpak voice. yung hayop pagpagod mo. Here now, our real voice is not Pati halaman ka. loudspeaker. Kung kaway-kaway na. Makes the voice always different. So, nakita nyo yung aming seminar ay walang gamit ng mic. Importante yon kasi ang microphone, ang boses na dumadaan sa mic ay naiiba. No? At nagkakaroon din siya ng epekto sa tao. At syempre, hihinga ka. Tuloy muna naman ulit. Just one tone, no? Hanapin mo yung tonong yun ulit So listen first to me, and then you sing. Continue this tone. And listen to the others also. Keep going. Listen to the others also. Pakinggan nyo rin yung iba, yung tono iba. Louder, louder. While you sing, listen to the others. Listen to the others. Pakinggan nyo yung iba habang kumakanta kayo. Ang sarili at ang iba ay pakinggan. Keep going, keep going. Keep going, keep going. Keep going, keep going, keep going. Now only the men. Lalaki lang, lalaki lang. Naubusan ako. Keep going, keep going. Naubusan. Hindi mo nahiya. Naubusan. Nahiya ang mga Cheers na, cheers na. By the way, close your eyes. Panginoon, nawa po ay gabayan niyo po kami at ingatan sa araw na ito para sa aming pagtitipon sa training na aming gagawin ngayong araw na to at pagbubukas na rin po para sa bagong kaalaman para po sa ating mga magsasaka. Maraming salamat po na naimbitahan niyo po kami sa ganitong gawain upang madagdagan po ang aming mga kaalaman. Nawa po ay maging maayos ang takbo ng aming training sa maghapong ito. Ito po ang aming samot dalangin sa salamat sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay, upo na po tayo. Siguro po bago po tayo magsimula,
pasok na lang po tayo sa circle kasi hanggang mamaya po yung init dyan. Urong na lang po tayo dito. Okay lang ba, Dok, na kahit na dito yung space? Sige po, ito okay lang. Kasi mamaya uurong talaga po yung init. Urong na kayo. So, urong na tayo dito. Siguro Walang ka na. Huwag po kayong mag-alala. Hindi naman po nangangagat sila. Doc Grace at saka si Doc Walter. Hindi naman po saka si Sir Oliver. Sige, para po, hindi kayo urong. Basta pag nandiyan na yung init, urong lang kayo. Yes, wag mahihiya po. Huwag mahihiya. Sige po. Baka magulat kayo, meron po tayong kasamaw na documentor. So, kaya po nandito sila from bayan din sila para lahat po ng activities natin sa Subarao ay i-document para ilalabas po yan sa isang video. Okay, so we have people from Infinity. Opo, nandiyan po And sa they are Infinity. actually the official document people Ah, for opo. the whole of the Subarao Festival. Yes, so may Thank you. team sila. Yes. So, magandang umaga sa lahat. Hello. Good morning. Opo, yun. Yung ano po na ito, yung 2 araw po na ito ay ngayon nyo lang po ako makikita, pero papasalamatan ko na po kayo agad kasi baka hindi ako makabalik sa second day dahil yan po yung preparation natin ng grand parade natin sa 11. So, ngayon pa lang po, November 9, nagpe-prepare na dahil alam nyo naman, tuwing Subarao Grand Parade natin, normally ang mga barangay officials po ay talagang pumupunta doon, no, sa bayan. Opo, kasama sa parada. Mga 12,000, 12,000 yan ang mga sumasama sa parada. Dynamic farming na seminar dito na gagawin together with itong ating mga resource person for 2 days. Ay ayaw po nila ng ganun ka luxury ba? Parang kasosyal. Ayaw po nila yon. So, nung tinanong namin, Doc, nung pumunta kami with kay Doc Walter at kay Doc Grace, sabi namin, magkano po ba yung kailangan naming i-budget? Kasi po, nagpe-prepare na kami that time. Sabi nila, hindi kami nagtitraining sa magarbong lugar. Ayaw namin ng mikropono. Ayaw namin ng aircon. Gusto namin all natural. Ang kailangan lang namin sa inyo, Ma'am Beth, ay yung mga sincero na piling-piling mga farmers ninyo na tuturuan namin at kayang mag-replicate doon sa mga respective farmers group ninyo sa 4 na barangays. Kaya kayo po, piling-pili, may mga ini-expect kami na hindi naman din talaga dumating. Siyempre nag-coordinate kami sa mga Committee on Farming, Committee on Agriculture ng bawat barangay at natutuwa kami nandito po si Kagawad Cañedo sa Barangay Kabayugan at si Kagawad po, mga taga-taga Binet po ito at si Kagawad Julius po ng Yupanggangan, Tawid Dagat, siya naman po. At sa taga Binet po, wala po si Kagawad Burhal. Hindi ko alam kung makakarating siya. At dito po sa may Marupinas, wala rin po. Pero kompleto po yung mga farmers group together with our mga community organizers. So, ito po ay simpleng-simple. Even the pagkain po natin, bili na bili nila, Doc, walang preservatives, walang mga kung ano-ano, basta all natural. Ayaw namin ng mga pang-high blood kasi nga kumbaga walk the talk tayo eh. Nagtitraining tayo ng biodynamic farming, more on organic, tapos makakain tayo ng mga, sabi nga, lason sa katawan. So gulay, mushroom and everything, yun po yung Even yung bigas po natin ay papatikimin tayo ng galing sa dynamic farming nila. So yun po, first in the history po ito siguro ng PPSRNP, WAD, no? Na meron po tayong training na ganito. Kasi kung di nyo na itatanong, ang organization po, ang NGO po nila, Doc Grace at ni Doc Walter, sila po ay mag-asawa. May volunteer po sila, si Sir Oliver, German. Si Sir ay German Si din. Oliver Swiss, taga Swiss. Taga Switzerland, si Sir Oliver. Sila po ay matagal na namin kakilala nung nasa Palawan NGO Network pa kami. Yung ating pong, naalala po ninyo, meron tayong plano sa WARF, sa buong Sabang, na kailangan nating maglagay ng mga, ang tawag doon, Doc,
yung mga water treatment facility na hindi siya mamahaling milyon-milyon pero libo-libo lang pero gawa yon ng kanilang organization at ng kanilang engineer para pag nilabas parang sewerage style na ano din biodegradable at hindi ganun kamahal. So yun na po yung mga matagal ng pinaplano natin kaya yung kanila pong NGO which is yung Coverwits 1924 ay matagal nang nag-ooperate sa Puerto Princesa. And hindi sila yung NGO na maraming communities pero sila simple lang. Yun ang gusto nilang ituro. Yung organic farming, yung biodynamic klase ng pag-agrikultura. At yun ay dinadalahin natin dito sa pamamagitan po ninyo. So kaya po ito hindi siya more on lecture type o practicum kaya salamat sa mga nagtataka kayo wala pa nga ka-training may ginahingi na kayo mga tae-tae ng kung ano-ano diyan, tae ng kalabaw, tae ng ganito ang kailangan. So salamat po no. Salamat sa po ninyo pag-produce. At yun practicum po itong gagawin kasi gusto nila matutunan nyo sa 2 araw. At ito ay international yung klase ng farming na ito. So, palakpakan po natin si Doc Grace at si Sir Walter. Si Doc Grace ay hindi po siya doktor sa PhD, yung nag-aral siya po ay doktora talaga, as in doktora ng medisina. Diba? So, mamaya kung wala naman kayong free check-up dito, Doc, pero ito yun yung clinicing na mangyayari, yung biodynamic farming. So, salamat po at tinanggap nyo yung challenge natin na to kasi yun yung pangarap natin. Hindi man fully pero majority ay magkaroon na tayo ng organic klase ng farming dito sa protected area natin. Para yung simula sa bundok hanggang katubigan po ay hindi na magkakaroon ng mga chemicals, mga chemical reaction. So, yung sustainability na gusto natin, na pangarap nating lahat, dito sa maliit nating protected area ay magagampanan natin at matutupad, may implementa at may sasalin pa sa mga susunod po ninyong mga second liners, mga anak at mga susunod pang salin lahi. So yun lang, hindi ko napapatagalin. Thank you sa nursery and restoration team natin sa venue at yun nga, huwag kayong mahiya. English lang ang salita ni Doc, pero nandiyan naman si Doc Grace. So, kung ano man yung bagingan lang po, open lang po tayo. So, thank you at magandang umaga po. Thank you. Maraming salamat kay Beth at sa kanyang PURT sa gusto namin matikman nyo yung biodynamic rice. So, nagdala po kami ng unpolished na biodynamic rice. Sabi ko na unpolished. Galing sa isang grupo ng mga magsasaka sa Don Bosco, sa Kidapawan. Sila po ang kauna-unahang nakapag-export ng rice sa Pilipinas. No? Tayo po kasi bumibili tayo ng rice sa ibang bansa. Nagtuturo tayo ng organic farming no, sa Los Baños, and yet nag-import tayo ng rice. Pero sila, dahil sa sobrang ganda ng rice nila, sila ang kauna-unahang grupo na nakapag-export ng rice. Alam niyo po kung saan? Hulaan niyo po kung saan. Sa Middle East, kung saan napakataas ng standard, at sa Switzerland po. No? So, matitikman natin yung rice nila. So, gusto lang namin kayong maingganyo na ang biodynamic farming ay ginagawa sa buong daigdig at matitikman nyo yung lasa ng pagkakaiba. Kahit yung saging nyo, yung papaya nyo, mag-iiba po yung lasa. Mas mahirap nga lang yung style natin. Magtsatsaga muna kayo bago mag-convert yung inyong farm. Pero kayong mismo makukumbinsin. Sige po. And then, sinasabi po namin sa lahat ng seminar na stricto talaga kami. So, makikiusap po kami. Ang focus ay equivalent sa love. Kaya po, ako bilang doktor, no, sinasabi ko, pag ang nanay ay nagkakarga ng baby, nag-ring yung cellphone niya, at bumaling yung tingin ng nanay sa cellphone, nararamdaman po yun ng baby. No, parang malaking insulto yun sa baby. So, dahil tayo ay gusto nating matutunan ang
kakaibang farming ng pagmamahal sa lupa, no? Sa sarili natin. Kaya nga po, kinukombine ang farming sa medicine. Kasi yung kakainin ninyo ay magiging healthy para sa inyo. Hindi na po kayo matatakot na maglakad sa inyong farm. Kasi hindi po dadaan yung chemical sa inyong skin. No, it's going to be healthier for you. Hindi kayo matatakot kainin yun. At magiging kampante kayo na ibenta yung inyong mga produkto sa ibang tao. Mapapanagot na. Tayo po tayo. Kape, dito. Ito ay lemongrass plato. May kape sa loob. Ang juice. Infinite merienda muna kayo, tapos alis na tayo. Infinite. Ang lemongrass juice. Okay. Ayos. Masarap, oh. Very good. Masarap. At saka yung tinapay na mushroom. Organic, no? Organic, yeah. Sarap. Organic lahat. First time ko nakatikim ng ganitong ano. Food. Yeah. Oh. Ano? Ayan pala yan, Kel. Maghawak lang tayo ng kalabaw. Ito yung training namin. Sabi nila mabaho, hindi man mabaho pala. Hindi man. Kasi Parang ano lang pala yan, no? Parang cake lang. Sa kanya na tuloy. parang hot cake pala yan. oh. Oo. Amoy sa akin ang problema. Pag hawak pa ako. Kailangan nilinisin ko yung Bawal magtabon-tabon, walang tabon-tabon ng muka. Wala yan, hindi yan pwede yung tabon-tabon na yan ng muka. Ulo mo pa yan, ikaw. Mapatay ka na lang. Hindi ko talaga kaya ang amoy. Unang mga libalibit na hibla. Oo, si Kailangan Kel. Di ba Kel, bawal ang tabon-tabon ng muka dyan? Sige. Ay, oo. Di ba, tama na yung cellphone. Sige. Gamit na yung kamay kasi hindi niyo makikita. Pag-iiba yung tae. No? Pag Tama na, tama na ang cellphone. Hindi siya kasama. Hindi Hindi ako kasama. Kahit mabawal pa Bahala kayo dyan. Oh. Kel, tapos sa Kel. Okay, Kel. Ay, bulsa ko na. Ubus ako na. Cancel ko na. Tapos natin magmasa-masa ng dumi ng kalabaw. Yun po yung kinuha natin nung nakaraan. Ano? Kinuha natin nung nakaraan. Maglinis-linis naman ng kamay. So ito yung mga kasama natin. No? Grabe maglinis ng kamay. No? Grabe oh. Ito pala magandang liguan eh. Kainan. Hello. Kain po tayo mga... Ayos, organic po. Pati yung bigas. Ano? Organic. Organic yan. Video mo yung kanin na galing sa ano. Ito ba yan? Ito. Yung galing sa... Saan galing yun? Yung kanin... Nalimutan ko na. Sa ibang bansa? Sa Mindanao. Mindanao. Oh, Brown rice. tapos nag-export sila sa parting Middle East, no? Oo, produkto ng Oo. biodynamic. paano yung pinorment yung inyong bawang? So, yan po yung sitaw. Ilagay ko siya Pakwa. Yan, organic daw lahat yan. binilat ko niya. Pati ta organic. Pati tao. Organic pa talaga tao. 100% organic yung tao. Kasi yung tao pag namatay. So, makasarap parang malagkit na sinangag, no? Parang malaki ito sinali. Sarap. Tapos ito po. Sige. Ano natin next? Sige. Sige next na. Parang Proseso siya. Oo. Hindi pala pwedeng maminto, kailangan pala hiluhin yung tubig. hanggang maglalim yung tubig. Yan. Pag Kailan nakita mo magkaipo-ipo? mataas na yung tubig, mag-ipo-ipo. Tapos po, ayan, pwede na yan. Yan. So, sisid na, sisid. Ikot na naman. May mag-expand yan. Ipo-ipo na ulit. Ilang minuto po yan? 20 minutes. Ay, palit na kayo dito. Okay. Harap. Ganyan po yung process ng... Mabanggaan, mayroong ano yan yung parang tusok. Sige lang. Tapos kontra, Kabayad ba?
Oo, sila naman. So, pwede na nating buksan, no? Pwede natin buksan to para ilagay. Alright. Yan. So that's it. We continue our lamas-lamas. Ayan na, kumusta te? Anong pakiramdam? Masaya. Masaya. Oh. Ayan. So sige po, pakilapag na lang po. Oh, tapos na. Wala na. Mga tingin pa tayo, may proseso pa rin. Aw, meron pa po. Meron pa tayong ilalagay. Ubus na doon, no? Okay. Wala na ba? Wala. Meron pa ilalagay. Meron lang ilalagay. Ano pa, yung flower? May naiwan pa? Yung bulaklak? Hi guys. Guys, Ito po yung kumusta? Ball? Yeah. Dragon Kailangan ball? gaganunin siya. Mm. Masahin mo siya ng maigi para mas Okay. epektibo yung kanyang tawag Kaupatpit. ito, yung Kaupatpit. organic fertilizer. Oh. So yan pala yun. Okay sir. Ganito ang process ng organic kaupatpit. Yeah. CP. Ihold ko sa kabila kasi mas spongy ito. Kaupatpit. Tapos ilagyan namin kasi pag ginamit po namin yung Durog po yan, hindi. hindi yung bunot talaga. Yung Buo bunot, lang. no? Yung Kasi pag nilagay po namin ng yung sako ba na jute, kinain po ng ana yung jute. No? So ang ginawa namin yung ano na lang, yung bunot, diba? Ilagay, sige, 500 to, maybe 500 to here. Ito yung kanyang magic. Gawa po kayo ng butas, sa kasi pasok nyo. Sige, para mamumuka dyan. Kahit ito. Sabay dumulas ka kaya. Aroy, ang daming ingredients niya. Okay, sige. Can somebody get the buckets from over there? Tapos yung Ano yun? yung iba po pwedeng kunin po yung ating yung ating So balde. this one goes in the middle. Balde na balde. That's namin ginawa, ano? Tapos tinakpan. Cow patpit. Tawag nila dyan. So, yun po ang isang kaganapan yung sa isang araw nating pagti-training. So, muli maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong panonood. At thank you, may natutunan po tayo.